Huwag kayong mababackslide kung nagkakasala kayo. Kahit gaano kalaking kasalanan yan. Hindi yan magiging dahilan para mapunta kayo sa impyerno. Ito yung dapat tandaan natin eh. Hindi po ang kasalanan ng tao ang dahilan na pupunta tayo sa impyerno. Dahil ang kasalanan ng tao may solusyon. Repentance lang. Magsisi lang tayo, patatawarin yung kasalanan natin. Ang magiging dahilan na mapunta tayo sa impyerno, Mark Paul, ay yung i-reject natin si Jesus Christ. Para hindi tayo talaga mag-backslide sa pananampalataya natin, dapat doon tayo nananangan sa promise. Alam mo, Mark Paul, ito ang gusto kong idiin. Ang covenant ng Diyos sa tao, yung covenant ng salvation, ay nakabatay sa promise ng Diyos at hindi sa kautusan. Yung iba kasi nag-aakala na yung batayan ng covenant ng Diyos sa atin yung kautusan. Hindi po. Ang batayan po ng covenant ng Diyos sa atin yung pangako niya. Kasi yung pangako niya sigurado. Sigurado magaganap, pinangako niya yun. Eh yung pagsunod natin sa utos, sigurado ba yun? Hindi, di ba? Hindi po. Hindi, kung minsan nakakasunod tayo, kung minsan hindi. Eh di, kung yun ang batayan ng covenant, eh patay tayo dyan. Hindi sigurado yung ating kaligtasan. Pero yung batayan ng covenant ng Diyos ay pangako, hindi yung kautusan. Yung mga pangako niya ha, ng kaligtasan para sa atin, pinangako niya na mamamatay siya sa cross para sa kaligtasan natin, tinupad niya yon, siguradong tinupad niya yon. At lahat pa ng pangako niya, bibigay yung Holy Spirit sa atin, lahat yon ay tinupad niya. Kaya sigurado yung ano niya. Kaya yung ating pananampalataya, sigurado. Yung ating pag-asa, sa dito hope, maging sigurado dahil nakabatay siya sa pangako ng Diyos, hindi sa ating pagsunod. Yes. Kaya yung certainty, Pastor, ng God's promise ay pwede natin panghawakan para yung certainty naman ng salvation na tinanggap natin ay talagang maging sure. Kumbaga, Pastor, kapag tinanong ka, Pastor, ligtas ka na ba? Kasi yung kadalasan na hindi masagot ng marami sa ating mga kapatiran, Kapag nagtanong ka, sino dito mga ligtas na? Wala pang 5 yung tataas ng kamay. Bakit, Pastor? Kasi hindi nila naiintindihan, hindi nila masyadong naunawaan kung ano yung kaligtasan na tinanggap, natin nung baptism. Kaya nakakalungkot. Yun yung nakakalungkot. Bakit, Pastor? Bakit nauuwi tayo sa ganong klase ng isipin? Kasi tinitignan natin yung gawa nga natin. Doon tayo nakatingin. Hindi doon sa promise ng Diyos na ililigtas at iniligtas niya na tayo sa pamamagitan ni Kristo. Kaya, Pastor, bilib na bilib ako kay Kuya Kim yung sinagot niya yung tanong ni Boy Abunda sa isang interview nila. Sabi niya, sa tingin mo, ano yung kalagayan mo ngayon? Sabi niya, ano yung gusto mo pang gawin? Parang ganun yung tanong sa kanya. Yung sagot sa kanya ni Kuya Kim Atienza, anak ni Lito. Sabi niya, Pastor, pwede na ako mamatay anytime. Kasi sigurado ako sa langit ako pupunta. Hindi dahil hindi ako nagkakasala, kundi dahil si Jesus namatay para sa akin at yung mga kasalanan ko ay pinatawad niya. At nagre-repent ako kapag nagkakamali ako. Kaya alam kong sa langit ako pupunta. Pero Pastor, hindi Adventist yun. Pero yung surety ng kaligtasan, alam niya. Bakit? Kasi doon siya nakatingin, doon sa promise ng Diyos, hindi doon sa gawa niya. Aminado siya sa sarili niya, nagkakasala siya. Aminado siya sa sarili niya, nagkakamali pa rin siya. At alam niyang hindi yun yung gagawing batayan ng Diyos sa kanya, dahil kapag yun yung ginawa sa kanyang batayan ng Diyos, Pastor, wala. Kahit sino sa atin ng mga tao, walang maliligtas sa atin. Pero dahil ang batayan nga niyang ginamit, yung kanyang biyaya, yung kanyang awa, at yun yung promise niya sa atin, kung paano yung promise niya kay Abraham, ay talagang magiging sigurado yung kaligtasan natin. Kaya pag tinanong ka, tapos nag-alinlangan kapag sa pagsagot, Pastor, tanongin, pag-aralan mo ulit yung Bible mo. Yeah. Ano ang pananaw mo ngayon sa kamatayan, Ken? Hindi na ako takot mamatay, boy. Talaga? I can die today. Maybe, Really? pag panahon ko, kasi alam ko saan ako pupunta. Alam ko pupunta ako sa langit. Bakit? Because I've accepted the Lord, Jesus Christ as Lord and Savior. I've repented for my sins. I still sin. All have sinned and fall short of His glory. I still sin. But I repent all the time. I like that because I like that certainty. Pupunta ako ng langit. Sigurado ako, pupunta ako sa langit. Ganda, oo. Yeah. And not because of my doing, not because of my works. Yes. Because I have faith in Him and because He died on the cross for me. And that is the essence of the gospel. Assurance is part of the Christian experience. Bahagi Yes. po ng pagiging Kristiyano yung meron tayong assurance na tiyak tayo, mahal tayo ng Diyos, tiyak tayo, niligtas niya na tayo ngayon, meron tayong buhay na walang hanggan. At tiyak yun, anak ako ng Diyos.
Kasi yung Mark Paul, yung isang bata tinanong mo, anak ka ba ng tatay mo? Siyempre, sagot siya, oo. Maliban na ampun siya, pero kapag anak ka ng Diyos, siguradong mahal ka niya. At yung may pag-asa ka sa buhay na walang hanggan. Sabi dito, that hope is the anchor of the soul. So, yung anchor, yung yung barko. Para hindi madala. Hindi tatangayin ng agos kasi naka-anchor siya. So tayo daw, hindi rin tayo matatangay, Mark Paul. Yes. Kapag meron tayong assurance, meron tayong hope, meron tayong pag-asa na buhay na walang hanggan dahil meron tayong assurance sa mga pangako ng Diyos, hindi sa magagawa nating pagsunod. Yes. Kasi yung iba, akala nila, yung pagsunod nila, kasi katiyakan ng kanilang kaligtasan. Habang sumusunod ako, maliligtas ako. Hindi po ganun, mga kapatid. Hindi nakabatay sa kaligtasan, sa performance natin yung ating kaligtasan. Nakabatay sa pangako ng Diyos. Kaya yung iba nagba-backslide, Mark Paul Sabi, hindi na nakakapagsabat Opo, yun. Huwag kayong magbabackslide. Huwag kayong mababackslide kung nagkakasala kayo. Kahit gaano kalaking kasalanan yan. Hindi yan magiging dahilan para mapunta kayo sa impyerno. Ito dapat tandaan natin Hindi po ang kasalanan ng tao ang dahilan na pupunta tayo sa impyerno. Dahil ang kasalanan ng tao may solusyon. Repentance lang. Magsisi lang tayo, patatawarin yung kasalanan natin. Ang magiging dahilan na mapunta tayo sa impyerno, Mark Paul, ay yung i-reject natin si Jesus Christ. Kaya may nakausap nga pastor na close kong pastor din, tinanong ko nga sa kanya, sabi ko, pastor, alin ba di makapagparating sa tao sa langit? Yung dahil sa nagkasala siya o dahil hindi siya nagrepent? Ang sagot niya, pastor, dahil dun sa pagkakasala niya. Sabi ko, ibig sabihin, wala sa atin mapupunta ron. Kasi naging available naman sa atin yung salvation kahit makasalanan tayo. Through repentance. Through grace. Sabi ko ganun. Kaya sabi ko, para sa akin, kung pag-aaralan mo yung Bible, di ka lang makakarating ng langit dahil hindi ka nag-repent. Di mo tinanggap yung biyaya at awa ng Diyos. Kaya yung kasalanan mo, hindi yun yung magpapaano sa'yo sa langit. Magiging kasama yun, pastor, kapag ka hindi ka tumanggap ng biyaya. Yun yung magiging kaso mo kasi, pastor kapag hindi ka tumanggap ng biyaya. Pero kapag tumanggap ka ng biyaya, hindi na ikakaso sa'yo yun. You are pardoned already. Kaya, pastor, ulitin ko, magiging magkakaroon tayo ng surety sa ating salvation at saka sa ating hindi pagbabackslide. Dalawa kasi yung sigurado dito, pastor Yung para sure na hindi tayo magbabackslide at saka sure na hindi tayo mawawala sa kaligtasan. Yung panghawak natin sa pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya ulitin natin, pastor, yung verse 16, ang ganda nun. People swear by someone greater than themselves, and oath confirms that said and puts an end to all argument. So yung Diyos daw, nag-swear na siya kung yung tao nag-swear siya sa mas mataas sa pangalan, yung Diyos, pastor, sa pangalan niya mismo ibinigay yung swear niya. Kaya para matapos yung lahat ng arguments tungkol sa surety ng kaligtasan, siya na yung nag-promise sa atin. Okay. So yun po ang assurance ay bahagi ng Christian life.